Isang bago at napakasarap na kakanin ang ating gagawin. Talaga namang matatakam ka at masarap balik-balikan ang kakanin na ito. For today's video, magluluto tayo ng masarap na merienda na siguradong kikita ka kapag ito ang iyong ibenta. Tara, samahan niyo kong magluto. Sa recipe ito, gagamit tayo dito ng isang niyog. At dito biniyak lang natin at sinave natin yung sabaw nito kasi gagamitin natin yan mamaya. At ito na po ang ating freshly kinudkod na niyog. Extract lang natin ang gata nito gamit yung sabaw nito. Yes po, para makasave tayo sa sugar kasi matamis na ang sabaw ng niyog. Sa ating square bowl, naglagay tayo ng 3 1/4 cups of malagkit flour. Nag-add tayo ng 3/4 cup of brown sugar, 1/8 teaspoon fine salt, and 1 1/2 cups of gata na in-extract natin gamit yung sabaw ng niyog. Ayan, ihalo lang natin to form a dough. At kapag naging ganito na, i-divide lang natin ito into 2 equal parts. Gagawa tayo dito ng obe flavor. Gamit lang ako dito ng McCormick obe flavor at itansya nyo lang kung gaano katingkad ang kulay na gusto nyo. Masamasahin lang natin ito until na ma-fully combine ang kulay sa ating dough. Set aside at takpan mo natin ang dahon ng saging para hindi mag-dry. Ito na ang ating white na dough, flinatin na natin. At palamanan natin ito ng peanut butter. Siyempre, tansyan nyo lang kung gaano kadami inyong ilagay. I-roll lang natin ito para mag-seal yung palaman natin. I-cut lang natin ito sa desired sizes at laki na gusto natin. Uulitin lang natin ang prosesong ito hanggang sa matapos natin ang paglagay ng palaman sa ating dough. Ito naman ang ating obe flavor. Gawin natin proseso sa ginawa natin sa ating white dough. At dito instead of obe flavor or halaya ang ating ilagay, since wala tayong available, gumamit ako dito ng mozzarella cheese. Cut into desired length and sizes at ipalaman natin sa ating obe flavor na dough. Uulitin lang natin hanggang sa matapos. After a few minutes, ito na ang total na nagawa natin sa ating white dough at saka sa ating obe flavor. Ngayon, pagsamahin natin ang dalawang flavor at i-braid natin ang plain at saka ang ating obe flavor na lagyan natin ng cheese. Gawin lang ang prosesong yan hanggang sa matapos. And ito na, after a few minutes, ito na ang nagawa nating design. Ang ganda ng kombinasyon ng obe at saka plain na flavor. Ulitin lang natin hanggang sa matapos natin lahat. At ito na, ready na ang ating na-braid na dough. Kaaya-ayang tingnan at napakaganda ng kulay. Ibabalot natin ito sa dahon ng saging. Nadinarang natin sa apoy para maging pliable. Ibabalot lang natin ito hanggang sa matapos. Nakagawa pala tayo dito ng mga 14 to 15 pieces. Depende sa laki na gusto nyo. Kung medium size ang gawin nyo, makagawa tayo dito mga around 25 to 28 pieces. At mas maigi na maliit ang gawin nyo para mas madaling maluto. Pwede nyo itong talian at pagsamahin yung dalawa. Pero sa akin, mas bet ko na hindi natalian para mas madali talaga siyang maluto. Kailangang naka-fully babad talaga ito sa tubig para ma-fully cook ito. Mag-add na tubig kung maaari. Bang niluluto natin ang ating kakanin. Lutuin natin ito for about 1 hour until fully cooked. Takpan lang natin at ready na para isalang. At habang niluluto natin ito, gagawa muna tayo ng coconut sauce. Dito nagtabi lang tayo ng mga 1 1/3 cups of gata na piniga natin. Nag-add tayo ng 1/2 cup of brown sugar sa ating kawali at i-caramelize natin ito. Pagkatapos mag-add ng flour mixture. This is a combination of 1 tablespoon of cornstarch and 1/2 cup of water. Ihalo lang natin ito sa ating caramelized sugar. Paghalu-haluin until ma-fully combine ang lahat ng mga ingredients. Lutuin lang natin hanggang sa maging malapot ito. Ang sarap ng sauce na ito mga mommies. At pwede din itong gawing pangpalaman sa tinapay. At sa kung anumang kakanin na lulutuin nyo. Ito na, ready na ang sauce natin. I-check muna natin ang ating niluluto. Ito na after an hour, luto na at fully cooked na ang ating napakasarap na kakanin. Of course, extend yung cooking time mga mommies at add water kung hindi pa luto ito. Excited na tayong tikman ito at itong ating nagawang coconut sauce. Pakalapot, napakabango at napakasarap. Ang sarap nitong ipare sa paborito nating kape. At ito na po ang ating braided suman in peanut and obe flavor with coconut sauce. Sakto lang timpla at hindi ka mauumay sa tamis nito.
Of course, kung gusto nyo mas maging matamis pa, pwede kayong magdagdag ng sugar. At sa akin, okay na to kasi meron na tayong coconut sauce na nilagay. At ito tinikman na natin. Siyempre, excited tayo. Man ang ating bagong recipe. Ang sarap ipares sa mainit na kape. Ayan lang po. Hoping yung subukan ng ating recipe. Salamat sa walang sawa niyong suporta. God bless you all and stay safe everyone. Bye and enjoy!